Good morning, Pa! Good morning, Ma! Masiglang pagbati ni Princess na abala sa pagbukas ng kanilang pizza house. Good morning, anak! Pagbati rin ng kanyang ina tsaka humalik sa kanyang pisngi. Good morning, my princess! Nakangiti ring bati ng kanyang ama tsaka mahigpit siyang niyakap. Papa, wag nga kasi princess, masyadong pambata eh. Reklamo niya, ngunit walang pakialam ang kanyang ama at patuloy pa rin sa pagpatak ng halik sa kanyang pisngi at ulo. Natawa naman tuloy ang kanyang nanay. Napangiwi pa si Princess nang sa wakas ay binitawan na siya ng kanyang ama. Ayaw na ayaw niya talagang tinatawag siyang princess dahil pambata lang daw ito. Idagdag pa na hindi bagay sa mukha niya ang pangalan na iyon. Paano ba naman kasi medyo lalaki pumorma ang dalaga kaya naman karamihan sa mga kakilala niya ay boyish ang tawag sa kanya. Natawa na lamang ang kanyang ama tsaka inangat ang pinto ng kanilang pizza house. Honey, may reservation pala si Beth dito ngayon. 3 boxes daw ng ham and cheese at isang all meat. Sambit ng kanyang ina sa ama. Ito kasi ang nakatoka sa mga online orders nila habang ang ama niya ay tagaluto dito. At si Princess naman ang taga-deliver. Sige honey, gagawin na ng honey bunch mo. Nagpapakyut na sagot ng kanyang ama sa ina tsaka nagnakaw ng halik dito. Napahagik-gik pa ang dalawa na animoy mga teenager na bumalik sa pagkadalaga at binata. Napailing na lamang si Princess dito. Ay, nandiyan na naman ang sweetest couple ng taon. Sa isip-isip niya, tsaka napangiti. Bata pa lamang siya ay nasanay na siya sa ganito dahil sobrang close talaga nilang tatlo at maski ang love story ng kanyang parents, ang ginawa nilang bedtime story noong bata pa siya. Masaya? Yes. Kontento? Yes na yes. Kompletong pamilya? It's a big yes. Wala na atang hahanapin pa si Princess sa buhay. Hindi man mayaman, at least nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Kung minsan nga ay sobra pa. Sige, ingat ka anak! Sambit ng kanyang ina bago siya umalis. Nang makapagpaalam na siya ay pinaharurot na rin niya ang kanyang motor para mag-deliver ng pizza. Hindi naman kalayuan ang lugar na iyon, kaya ilang minuto pa lamang ay na-deliver na agad niya ito. Sige, salamat princess, sa uulitin ha! Sambit ng customer na ito sa kanya. Regular customer na nila ito, kaya naman kilala na rin siya ng mga ito. Masayang bumalik si Princess sa store nila, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napadaan siya sa isang peryahan. Uy, Princess! Halika dito! Tumaya ka naman! Ikaw naman eh! Pag-aaya pa ng mga ito sa kanya. Kilala na rin siya sa lugar na iyon. Ha? Wag na! May trabaho pa ako oh! Sige na! Parang ngayon lang eh! Pamimilit pa ng mga ito sa kanya. Nagdadalawang isip pa siya noon, ngunit sa huli ay mas nanaig ang mga ito sa pamimilit kaya nakilaro na rin siya. Hay nako, sabi ko na at gagabihin ako dito eh. Sige na, uwi na ako. Paalam ni dito. Mabilis niyang nilakbay ang kalsada pa uwi. Ngunit pagdating niya ay sarado na ang kanilang store. Ma, pa? Ang aga niyo naman pong nagsara. Bakit po? Takang tanong niya dito. Wala naman nang nag-o-order anak eh. Pero pa, anak, dumating si Mr. Ang kanina. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito at isara ang ating pizza house. Mahinang turan ng kanyang ina. Ha? Paanong? Hindi makapaniwala si Princess sa mga narinig hanggang sa iabot sa kanya ng ama ang isang sobre. Napatingin siya dito. At ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang halos 200,000 ang utang ng kanyang ama kay Mr. Ang. Pa! Anong to? Bakit ang laki ng utang natin? Hindi makapaniwalang tanong niya sa ama. Anak, pasensya na. Hindi namin sa'yo sinabi ng mama mo pero natalo ang investments namin. Kaya naman nagkautang tayo ng ganyan kalaki. Halos maluha-luha ang parents niya nang sabihin iyon. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanilang anak ang totoo. Ngunit ngayong nasabi na nila ay hindi naman na nila alam kung paano ito titignan. Nahihiya sila. Nahihiya sila para sa kanilang anak na walang ginawa kundi tulungan silang mag-asawa. Simula ng araw na iyon ay mas lalo pang pinag-igihan ni Princess ang kanyang trabaho bilang delivery boy ng kanilang pizza house. Pa,
Another good review pa! Ang sarap daw ng pizza natin! Hindi daw sila papayag na mawawala ang source of happiness nila kapag nagsara tayo. Bungad niya sa ama nang makarating siya galing sa pag-deliver. Natigilan naman ang ama at napangiti. Salamat anak. Alam niyang ginagawa ng anak ang lahat para matulungan silang mag-asawa, kaya naman ginagawa niya rin ang lahat para mairaos nila ang lahat ng ito. Oh, nasan ka na ba? Tanong ng kaibigan ni Princess sa kabilang linya. Sigurado ka ba sa work na to? Papunta na ako dyan. Kakauwi ko lang galing delivery eh. Bihis lang ko. Sagot niya habang abala sa pag-aayos ng sarili. O siya, abangan kita sa harap ng building ah. Sambit ito sa kanya tsaka ibinaba ang tawag. Nitong mga nakaraang araw ay naghanap siya ng pwede pang mapagkakakitaan para makatulong sa pag-iipon. Kaya naman, nang offeran siya ng kanyang kaibigan ng trabaho bilang waiter sa isang coffee shop ay hindi na rin siya tumanggi pa. Grabe ka, Princess. May business naman ang parents mo. Bakit nag-a-apply ka pa dito? Takang tanong ni Jean, isa sa mga katrabaho niya, dito bilang barista. Yes, on the spot. Nag-umpisa agad siya ng trabaho. Bakit? Bawal ba? Hindi naman. Siguro spy ka, no? Kung paano kami nakakakuha ng guest para magaya nyo rin sa pizza house nyo? Sambit ng babae na animoy nakahula ng tamang theory. Ha? Hindi ba pwedeng I'm just broke lang? Sambit niya dito tsaka humarap sa babae. Oo, ganun pala yun. Mahinang tugon ng kausap. Bago pa man ito makasagot ay agad na siyang tumalikod dala ang order ng mga customer. Waiter please! Malakas na sambit ng isang ginang. Yes po? Nakangiting tugon niya tsaka lumapit doon. Natapos ang araw ni Princess na may ngiti sa labi. Ma! Pa! Bati niya dito bago pumasok sa loob. O anak, bakit ngayon ka lang? May delivery po ba pa? Tanong niya dito. Wala anak, karamihan ay walk-in lang. Saan ka nga pala galing anak? Bakit hapon ka na nakauwi? Takang tanong nito sa kanya. Wala po papa, may kinita lang akong kaibigan. Kinita? May naka-meet up ka? Gulat na tanong ng parents niya sa kanya. Po? Opo, bakit po? Takang tanong niya nang mapagtanto ang ibig sabihin nito. Ma, pa, hindi po sa ganon. Mutual friends po namin ni Christine. Sagot na lamang niya dito. Hindi niya pa kasi pinapaalam sa mga ito ang tungkol sa bagong trabaho niya. O siya, sige. Tulungan mo na lang kami ng mama mo sa loob at magsasara na tayo. Magluluto tayo ng humpa ngayong gabi. Excited na sambit ng kanyang ama. Pa, hinay-hinay. Tabanan naman niyang kakainin mo. Natawa naman ang kanyang ama, tsaka hinila sa leeg at inipit sa kilikili ng ama. Masyado talaga akong loves na loves ng princess ko. Natatawang sambit ng kanyang ama sa kanya habang tuwang-tuwa na inaasar siya. Napabuntong hininga na lamang tuloy siya habang naglalakad sila na yakap pa rin siya ng kanyang ama. Anak, may delivery tayo. Kaya mo pa ba hanggang sa JJ Tower? Tanong ng kanyang ina sa kanya. JJ Tower? Opo. Medyo malayo lang pero kaya naman po. Hindi ba't condominium yun? Tanong niya pabalik sa ina. Oo anak, may nag-order ng Hawaiian pizza natin. Lagyan na daw natin ng Coke. Ikaw na lang bumili nun anak. Isama mo na lang sa computation. Saad ng kanyang ina. Sige po. Agad na niyang inayos ang sarili at ang tracking GPS para ma-send rin sa customer. Ingat ka anak ka! Paalam ng kanyang ina. Agad na rin naman siyang umalis pagkatapos noon. Habang naghihintay sa pagdaloy ng trapiko ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay BJ. Kasamahan niya sa coffee shop na pinagtatrabahuan niya. Oh, BJ, bakit? Tanong niya dito. May sakit si Christine ngayon. Carry mo ba mamaya mga alauna? Tanong nito sa kanya. Sige, sure. Wala naman akong delivery nun. Sambit ito sa kanya. Sige, sabihin ko kay manager. Tura nito bago pinatay ang tawag. Sakto namang umandar na rin ang trapiko kaya agad na rin niyang pinaandar ang motor niya. Hello po sir, sa room 304 po ito. Sambit niya sa lalaki na nasa front desk. Wait mama, let me just confirm it sa taas. Sambit ito sa kanya tsaka pumunta sa telepono at may tinipa.
Nakasuot lamang ng loose hoodie si Princess at nakasuot pa ng helmet at baggy pants kaya naman hindi maiwasang mapatingin ng ilang guest na dumadaan sa kanya. Wala naman siyang pakialam at tumitingin lamang sa kabuuan ng kondo na ito. Ah, yes miss. Pasok na lang po kayo sa elevator and check niyo po sa 3rd floor, 4th room po. Sambit nito sa kanya tsaka inabot ang swipe card sa elevator. Wait, paano ba ito ginagamit? Tanong niya sa sarili habang nakatayo sa harap ng elevator. Maya-maya ay isang ginang ang may isinwipe sa elevator. Kaya naman, nakigaya na lamang siya. Wow, ang galing ah! High-tech talaga mga tao dito. Sa isip-isip niya at bahagyang natawa dahil sa kaignorantehan niya. Psst, kaya ko rin naman eh. Swipe-swipe lang pala yun. Sa isip-isip niya habang natatawa. Napatingin tuloy ang matanda sa kanya nang initian niya lamang. Nasaan na yun? 4th room? 4th, pang-4? Ayun! Sambit niya nang makita ang numero sa labas ng pinto nito. Agad siyang kumatok doon habang hawak ng kabilang kamay niya ang box ng pizza. Good afternoon, sir! Pizza delivery! Malakas na sambit niya dito. Napatingin pa siya sa dulo ng hallway ngunit wala namang tao. Nais niya pa sanang magtanong kung may tao ba sa kwartong ito. Tss! Nag-order ng pizza tapos hindi lalabas. Mahinang bulong niya sa sarili tsaka muna malakas na kumatok. Sir! Pizza delivery po! Sir, pizza! Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto. Napangiti na sana siya ngunit nagulat siya nang bumungad ang isang lalaking walang pang-itaas na damit. At ang mas nakakagulat pa ay bigla na lamang nitong kinabig ang kanyang bewang at hinila papasok ng silid nito. Ha? Sir! Gulat na tanong niya at narinig na lamang ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Napakunot ang noo niya at akma na sanang susuntukin ang lalaki nang bigla siyang isandal sa pader. Ano bang? Shh! Let me speak first. Utos nito sa kanya. Gulo-gulo ang buhok ng lalaki na animoy stress at depress. Tinakpan nito ang labi ni Princess gamit ang daliri nito. What the? Can you listen to me first? Let me talk. Mahinang sambit ng lalaki. Rinig na rinig ni Princess kung paano mag-crack ang boses na animoy malapit ng umiyak. Napatingin siya sa lalaki na ngayon ay nakayuko lamang sa kanyang harapan. Hindi niya maiwasang madistract sa katawan nito na nakabalandra sa harapan niya hanggang sa mag-angat ito ng mukha. Aba Diyos ko, Ginoo Maria! Ang gwapo naman itong nilalang na to. Artista ba to? Hindi makapaniwalang tanong ni Princess sa sarili habang nakatingin sa lalaki. Can I talk to you? Tanong ng lalaki sa kanya. Ha? Iyon lamang ang lumabas sa bibig ni Princess. Ilang saglit na katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa hanggang sa matauhan ang lalaki. Who are you? Casual na tanong nito sa kanya. Napangiwi tuloy si Princess at agad na hinampas ang lalaki. Baliw ka ba? Pizza delivery to, uy! Untag niya dito tsaka itinulak ang lalaki palayo sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na nagkamali siya. Napahawak siya sa kanyang ulo na animoy sumasakit ito. Oh, I did it again. I'm so sorry, miss. Sambit ng lalaki sa kanya. Napabuntong hininga naman si Princess tsaka napailing. Oh, pizza mo! Abot niya lang dito sa lalaki. Agad namang kumain ang lalaki sa dala niyang pizza. Wow, this tastes good. Ang sarap pa. Saan ka bumili? Parang bata na tanong nito sa kanya. Ha? Seryoso ba siya? Siya ang nag-order pero hindi niya alam kung saan niya in-order? Sa isip-isip ni Princess. Si Papa ang nagluto niyan. Sa pizza house namin. Sagot niya na lamang dito. Muling napatingala ang lalaki habang kagat-kagat ang pizza. Talaga? So, kayong may-ari ng pizza na ito? Napairap na lamang si Princess. Oo nga, family business namin yun. Oh, kaya pala masarap. Komento ng lalaki tsaka patuloy sa pagkain. Napaikot ang paningin ni Princess sa silid nito at kapansin-pansin ang depressing aura ng kwarto. Masyadong madilim at mahahalatang hindi naglilinis ang tao dito. Napatingin ulit siya sa lalaki. Psst, hindi na ako magtataka kung ilang araw na rin siyang walang ligo.
Sayang, gwapo pa naman. Sa isip-isip niya, tsaka inayos ang helmet niya. Psst, bahala siya. Wala naman akong pakialam dun. Sa isip-isip niya, tsaka naglakad na palabas ng pinto. O siya, alis na ako. Sambit niya sa lalaki. Teka, wag muna. Biglang pigil ng lalaki sa kanya at hinawakan pa siya sa braso. Akma na sana siyang makakalabas, ngunit napigilan na siya nito. Bakit ba? May trabaho pa ako. Nandyan na rin ang coke at pizza mo. Kailangan ko ng kausap. Sambit ng lalaki habang nakayuko. Napakunot ang noo ni Princess. So, pakialam ko. Maghanap ka na makakausap mo. Sagot niya na lang dito, tsaka agad na tumalikod. Ngunit sadyang makulit ang lalaki at hinawakan pa siya ng magkabilang kamay. Kaya nga gusto kitang makausap eh. Ikaw ang unang taong pumunta dito sa kondo ko. Sambit nito sa kanya. Napangiwi si Princess. As if naman pumunta ako dito para lang makipag-usap sa'yo, no? Sa isip-isip ni Princess, tsaka agad na tinanggal ang kamay ng lalaki sa kanya. Ayoko nga! Sige na. Tigilan mo ko. Delivery lang ako. Hindi ako nandito para makipag-usap sa'yo. Panay ang pagtanggal niya ng kamay nito sa kanya, ngunit para itong linta na panay ang kapit sa kanya. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Pakiusap nito sa kanya. Ha? May trabaho pa ako. Kung titignan ay para silang mga bata na nag-aaway. Panay ang hila nito sa damit niya, kaya halos masira na ang hoodie niya. Hanggang sa pareha silang mapagod at napaupo na lang sa sahig. Ayoko nga. Pagod na tanggi ni Princess sa kanya. Sige na. Pamimilit naman ng lalaki habang nakakapit pa rin sa kanya. May trabaho pa ako. Wala naman ako mapapala sa'yo eh. Reklamo pa ni Princess nang biglang magliwanag ang mukha ng lalaki. Agad itong napaayos ng upo at humarap sa kanya. How much? Tanong nito sa kanya. Ha? Magkano ang bayad? Just be my instant listener today. Sambit ng lalaki sa kanya. Ha? Napamaang si Princess sa kanyang narinig. I will pay you per hour. Just listen to me. Sambit ng lalaki sa kanya. Saglit na napaisip ang babae. 2K. Sambit ni Princess. Huh? Napatabingi pa ang ulo ng lalaki na animoy hindi maintindihan ang sinasabi nito. Napangisi si Princess tsaka itinaas ang dalawang daliri. 2K per hour. Makikinig ako sa'yo. 3,500 makikinig with advice at 5,000 per hour makikinig with advice at sasabayan ka pang umiyak. What do you think? Nakangising alok ng babae. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa mga narinig. Hindi niya alam kung sadyang genius ang babae na nakapag-isip ng ganito kabilis o sadyang planado na ito ng babae kanina pa. Napabuntong hininga na lamang siya tsaka napatango. Fine, sure. Deal! Just remember just for an hour. The timer starts now. Agad na sambit ng babae. Ngayon na? Tumango ang babae. Wait, ayaw mo bang pumasok at umupo sa sofa? Bago nag-umpisa ang lalaki, ay inalok muna niya ang babae ng pizza na dala ni Princess kanina at pati na rin ang coke. Well, it actually starts with my ex-girlfriend, Sarah. Paunang sambit ng lalaki. Mahahalata sa lalaki na broken-hearted dahil sa ekspresyon na makikita sa mukha nito. She was my girlfriend for about 5 years now. But then, last month, we celebrated her birthday in Cebu. I saw her and a foreigner guy. They look like they're having fun. I didn't mind that. Alam kong friendly si Sarah. But then, 9 p.m., I saw her with that guy. They are talking about something. Akala ko nung una ay wala lang, kaya lumapit ako. And there, nagpaalam na rin sila sa isa't isa. But I could feel it. There's something going on while I was away. Paumpisa ng lalaki sa kwento nito. Napakunot noon naman si Princess. Nangangati na siyang magsalita, ngunit hindi naman siya bayad na magsalita kaya naman nanahimik na lamang siya. Ramdam niya ang pangingilid ng luha ng lalaki dahil panay ang hawak nito sa ilong na animoy may tutulong sipon dito. Ganyan ba talaga umiyak ang mga lalaki? Bakit pinipigil pa nila? Mas lalo silang pumapangit sa ganyan eh. Sa isip-isip ni Princess, nagtitimpi lang siya na hindi matawa sa paraan ng pag-iyak nito. My God, matatawa na ako!
Lumalaki yung ilong niya. Sa isip-isip niya kaya agad na lamang siyang napaiwas ng tingin. Sa kabilang banda naman ay hindi na maiwasang maiyak ni Kiefer habang ikinikwento sa babae ang mga nangyari sa kanila ng kanyang ex-girlfriend. Napatingin pa siya dito at nakitang nakatingin ito sa kabilang direksyon at tila tinatabunan ang mukha. I bet she can relate to me as well. I think she also went through heartbreak. Kaya ganyan na lang din siyang umiyak. Sa isip-isip ni Kiefer, tsaka napayuko at muling ipinagpatuloy ang pagkwento. Then after that Cebu incident, I noticed the sudden change of her behavior. Hindi ko alam. I could feel it, but I can't bring it to her. I tried to give spark, to make her fall in love and make her look at me the same way she did before. But she didn't. Until last night, we broke up. Mahinang sambit ni Kiefer, tsaka tuluyan ng napaiyak. Wala na siyang pakialam kung ano man ang sabihin ni Princess. Ang mahalaga sa kanya ay mailabas niya ang lahat ng hinanakit niya. Hinayaan naman siya nitong umiyak ng umiyak. Ilang saglit pa ay napatingin siya sa babae at napansing nakatulala lamang ito sa sahig. Wala ka man lang bang sasabihin? Tanong niya sa babae. Napatingin ang babae sa kanya at itinuro ang timer. It's almost an hour at ilang segundo lamang ay tumunog na ang alarm. There you go. I listened to you for an hour. That's 2,000 pesos. Do you want to rent another hour of my time? This time, with advice na? Sambit ng babae. Napakunot noon naman ang lalaki. Hindi ba't sinabayanan niya akong umiyak kanina? Akala ko 5,000 na yun. Sa isip-isip ni Kiefer ngunit nagkibit balikat na lamang siya. Bahala na. At dahil nga doon ay nagbayad ulit ng panibagong 3,500 si Kiefer sa panibagong oras. Sa pagkakataong ito ay may kasama ng advice. Alam mo, kung alam mo naman palang na fell out of love na siya sa'yo, dapat inunahan mo na. Lugi ka eh. Tignan mo, ikaw pa itong dehado sa huli. Ikaw din ang umiiyak. Tsaka kasalanan mo rin eh. Bakit mo ba kasi siya dinala sa Cebu? E di sana, di niya nakita yung foreigner na yun, di ba? Sambit ng babae sa kanya. Napakunot noo ang lalaki habang nakikinig kay Princess. Sigurado ka bang advice yun? Tanong nito sa kanya. Oo naman. Aba, pasalamat ka at may babait na Samaritano na handang magpamukha sa'yo ng realidad. At saka alam mo, tama lang din na iniwan ka niya. Sambit pa ni Princess. Ha? Medyo naasar na tanong ni Kiefer sa kanya. Kasi diba, sabi nga nila, sa pagkakamali ka matututo. Eh kung hindi ka nagkamali na dinala mo siya sa Cebu, eh di ka sana natuto. At least ngayon, alam mo nang maraming afam sa Cebu at hindi mo na ulit ipapasyal ang future girlfriend mo doon. Tsaka feeling ko, hindi talaga siya para sa'yo eh. Dagdag pa nito. Ha? Alam mo, hindi kita maintindihan. Bakit ba ganito ang sinasabi mo sa akin? Naguguluhan na tanong ni Kiefer sa kanya. Nag-chin up naman si Princess na animoy proud na proud sa mga pinagsasabi. Ha! Hindi mo ine-expect ang aking matalinghagang advices ano? Naman ako ata ang talent ni tatay. Biro pa nito sa kanya. Napangiwi naman si Kiefer. No wonder, talentless ang tatay mo. Sa isip-isip pa ni Kiefer. Napabuntong hininga si Princess. Masakit ng lalamunan ko kaya yun lang ang advice ko. Tandaan mo lang na marami pang babae dyan. At saka, bakit ka iiyak dun eh? Mabaho din ang tae nun. Sambit ito tsaka tumayo. Mas lalong nalungkot ang mukha ni Kiefer nang marinig ito. Balahura tong babaeng to. Sa isip-isip niya. Nagpagpag naman si Princess ng kanyang pantalon tsaka tumayo. O siya, 2 oras na yon. 2,000 plus 3,500. Akin na 5,500 ko. Nakangiting sambit ni Princess sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Kiefer. Kung alam rin sana niyang wala pala itong kwentang kausap at magbigay ng advice, hindi na sana siya nakipagtalo pa kanina. Napabuntong hininga na lamang siya, tsaka kinuha ang wallet niya. Goodbye 6K. Sayang ka naman. Sa isip-isip ni Kiefer, bago pa ito iabot kay Princess. Yay! Sweet! Sige, tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo ng kausap o tagabigay ng advice. Yours truly, Princess Anne is always here. Sambit ito sa kanya tsaka inabot ang isang card.
Napakunot ang noon niya nang makitang card ito ng pizza house nila. Sige na, paalam! Tawagan mo lang ako Masayang lumabas ng unit na iyon si Princess habang si Kiefer naman ay hindi magawang makapagsalita sa gulat. Hanep yan. Ibang klase. Natatawang sambit niya sa sarili habang nakatingin sa card na hawak niya. Alam ni Kiefer na walang kwenta kausap ng babaeng yon. Ngunit dahil sa pagiging palabiro at jolly nito ay kahit papaano ay nakalimutan niya ang kanyang problema. Ang totoo niyan ay dinagdagan pa nito ang problema niya. Ngayon kasi ay naubos na rin ang pizza na in-order niya na sana ay ibibigay niya sa kanyang kaibigan pagdating dito. Wala tuloy siyang choice kundi ang umorder ulit. Pero sa ibang branch na dahil masyado pang malayo kung kina Princess. Sa kabilang banda naman ay tuwang-tuwa si Princess na sumakay ng kanyang motor. Isang oras na siyang late sa work sa coffee shop. Pero nagpaalam naman siya kaya hinayaan na siya ng manager. Nax! Makakaipon din ako dito ng 100k. Makakatulong ako kina mama kapag nakapagbayad na kami ng utang. Masayang sambit niya sa sarili habang binibilang ang kanyang pera sa wallet. Princess! Table 3, cappuccino and dark chocolate! Malakas na sigaw ng bartender. Yes! Coming! Masiglang sagot naman ito tsaka agad na napatakbo sa harapan. Positibo, masipag at porsigido. Iyan na ata ang tatlong salita na maaaring mag-describe sa dalagang si Princess. Bro, ano na? Depressed ka pa rin? Move on na! 2 linggo na kayong wala Sambit ng kaibigan ni Kiefer na si Gio. Oo nga par, tignan mo nga may bago na agad siya. Sambit naman ni Kent. Ha? What do you mean may bago? Tanong ni Kiefer sa kaibigan. Ipinakita naman ito ang isang litrato kung saan kasama ng Sarah na iyon ang bago nitong nobyo. Oh, pero hindi yan yung foreigner na sinasabi mo, di ba, Kiefer? Mukhang Pinoy Parang ang kamukha mo Sambit ni Gio sa kanya. Oo nga no, awig kayo. Sulsul pa ni Kent na animoy hindi makapaniwala. Hindi naman alam ni Kiefer kung bakit siya nakaramdam ng tuwa nang marinig iyon. Sarah, you still love me, don't you? Sa isip-isip niya. Nang makauwi na sila ng magkakabarkada, ay agad siyang tumawag sa numero ni Princess. Hello? Hello, Pizza House Delivery. How can I help you? Tanong nito sa kanya. I need a companion. Pwede ba ako dito magkwento? Sambit niya dito. Ha? Kiefer? As in yung Kiefer na iyakin? Napairap naman ang lalaki. Oo, yung instant companion mo. Paalala nito sa kanya. Can we talk dito sa telepono? Tanong nito sa kanya. Baliw ka ba? Mas mahal pa ang babayaran ko dito kung sakali. Let's meet. Ngayon na ba? Ha? Yes. Sagot niya dito. Sige, mag-order ka. Baka magtaka si na Papa ba't wala kang order kanina pa ako dito sa telepono. Utos ni Princess sa kanya. Kailangan ko ba talaga mag-order? Nag-aalinlangan na tanong nito sa kanya. Oo naman, para i-deliver ko na sa'yo at hindi rin masayang ang gasolina ko sa'yo. Dagdag pa ng dalaga sa kanya. Sa huli ay napabuntong hininga na lamang si Kiefer tsaka nag-order ng Mega Hawaiian Pizza. Sabi ko naman sa'yo masarap tong bagong menu namin. Mayabang nasambit ni Princess habang kumakain ng pizza na dinala niya dito sa kondo ng lalaki. Yung totoo, sino ba ang nag-order ng pizza at bakit ikaw pa ata makakaubos niyan? Tanong ng lalaki sa kanya. Aba, kasalanan ko ba? Ang tagal mong kumain. Sagot ng babae sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Kiefer. Oh, ano pa kasi yung chika mo sa akin? Sinasabi ko sa'yo may 30 minutes ka na lang. 30 minutes Di naman ako nagkwento nun. Kumain ka lang. Reklamo ni Kiefer. Uy, 29 minutes na lang. Napailing na lamang si Kiefer tsaka ikinuwento ang nangyari kanina. Malakas na halakhak naman ang isinukli sa kanya ng dalaga. Seriously? So you assumed na may gusto pa rin siya sa'yo at hindi pa siya nakaka-move on? Kasi kamukha mo yung bagong boyfriend niya so baka na-miss ka lang ng ex mo pero mataas ang pride na ayaw makipagbalikan sa'yo kaya doon na lang sa kamukha mo? Paglilinaw ni Princess. Tuwang-tuwa naman na tumango si Kiefer. Yes, that's what I mean. Kasi kung naka-move on na siya sa akin, hindi siya maghahanap ng kamukha ko. In fact, dapat galit siya dun dahil kamukha ko yung lalaki. Kamukha ng ex niya. Sambit ni Kiefer.
Mas lalo tuloy natawa si Princess. What if yun lang talaga ang type niya sa lalaki? Kung ako nga, ang hahanapin ko ay yung kamukha ni Empoy kasi ganun yung type ko sa lalaki. Sagot niya dito. Kung type niya yung mga itsura ko, di type niya pa rin ako? Sagot pa nito sa kanya. Well, you can say that, pero hindi ibig sabihin na mahal ka pa niya. Iba naman ang type sa love. Ibig sabihin, attracted lang siya sa ganyang hitsura at style kagaya ng kagabi. Puna ni Princess. Natameme naman si Kiefer. Hindi niya inaasahan ang mga salitang lumabas sa bibig nito. Sigurado pang iisang tao lang ang princess na kausap ko nung nakaraan at princess na nasa harapan ko ngayon? Napamaang na tanong ni Kiefer, tsaka napapalakpak. What do you expect? Ang galing ko mag-advise ano? Nakataas ang kilay na tanong ng dalaga sa kanya na animoy proud na proud. Anong advice? Takang tanong ni Kiefer dito, dahilan para mabara ang dalaga. Seriously? What I'm saying, huwag ka mag-assume. Malay mo, type niya lang talaga. Sambit nito sa kanya. Napayuko si Kiefer dahil dito. Para bang mas lalo siyang nalungkot nang marinig iyon mula kay Princess. Ganyan ba talaga mga broken-hearted? Hindi pa naman kasi ako nagkaroon ng jowa kaya hindi ko rin alam. Hindi rin naman naghiwalay sina mama at papa. Kaya wala rin akong ideya kung ano ang pakiramdam nun. At hindi rin ako mahilig magbasa at manood ng drama. Sa isip-isip ni Princess habang nakatingin sa lalaki. Hindi niya maiwasang maawa sa kalagayan nito. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi nito at napahiga sa sahig. Masakit ba talaga ma-broken-hearted? Inosenteng tanong nito sa kanya. You haven't tried yet? Pagod na tanong ng lalaki. No, not yet. That's why I don't know. Simpleng sagot ni Princess. It's good. I hope you won't experience that. Genuine na sambit ng lalaki. Napatingin naman ang babae dito na animoy nahihiwagaan. I've decided. I will help you move on from now on. I will be your instant companion, so just call me if you need me. Nakangiting sambit ng babae kay Kiefer. Oh, okay. Okay? Ayun lang. Pasalamat ka nga, tinulungan na kita Tapos, yan lang sasabihin mo? Sambit ni Princess. Ano bang dapat kong gawin? Naguguluhang tanong ni Kiefer sa kanya. Let's promise, you will forget about her. Sayang naman ang laway ko at effort ko kung sa huli ay magkakabalikan din kayo. Sambit nito sa kanya. Pero, what if magbalikan nga kami? Tanong ni Kiefer sa kanya. Gusto mo bang maiwan ulit? Babala kay Kiefer. Sandali itong napaisip ngunit sa huli ay inabot din ito ang kanyang palad at nakipag-shake hands. Deal. Let me forget about her. Sambit ito sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay kaliwat ka ng gala ang pag-aaya ni Princess sa lalaki para matulungan itong makalimot. Pero syempre, may bayad pa rin ang per hour nito. Sa isang araw ay halos nakakasampung oras sila kaya naman grabe din ang kinikita ni Princess dito. Siya! Bukas ulit? Tanong ni Princess sa lalaki nang ihatid siya nito sa harap ng bahay nila. Well, I don't think so if available ako bukas. May meeting si Dad at isinama niya ako to beat the board. Sambit ito. Naks, iba talaga kapag mayaman. Kantsaw sa kanya ng dalaga at bahagya pang tinapik ang kanyang balikat. Aray, sige na. Umuwi ka na at baka hinahanap ka na ng parents mo. Sambit ito tsaka nauna na ring umalis. Nang makapasok na sa loob ng bahay nila ang dalaga, ay umalis na rin si Kiefer tsaka ang kanyang motor. Kinabukasan ay sabay na nagpunta sina Kiefer at ang ama nito. Are you okay, son? You felt nervous. Dahil ba sa makikita mo ulit ang ex mo? Tanong ng kanyang ama sa kanya. What do you mean, Dad? Gulat na tanong niya. Ngunit katulad ng binata ay nagulat din ang ama nito. Hindi mo ba alam na investor din siya sa company natin? Ganun na lamang ang gulat at kaba niya dito. Pagdating nila sa venue ay kaagad na nagtungo si Kiefer sa banyo at idenial ang numero ni Princess. Nag-a-apply ako ng work. Nakapila na ako Sambit ni Princess. May bago na naman kasi siyang work na nakita at balak niyang magtrabaho dito. Nakapila na siya ngayon para sana magpa-interview. Ngunit dahil sa request ng kanyang kaibigan ay mas pinili niya ito kaysa sa interview. Sure, ito 10K. Pagpapanggap. Sambit ni Princess. Pagdating sa building ay agad na lumapit si Princess kay Kiefer.
What do I need? Tapos na ang meeting, so I need to take a coffee with you. And I'll make sure na nakikita niya tayo. Sambit ni Kiefer. You mean, pagsaselosin natin siya? Tanong ni Princess sa kanya. Exactly. Sagot ito. Sige. Lights, camera, action! Sambit ni Princess tsaka agad na umarte sa harapan ng lalaki. Hello, Kiefer. Bati sa kanya ni Sarah na ngayon ay nakatingin sa kanilang dalawa. Oh, ikaw pala Sarah. What is it? Tanong naman ni Kiefer na animoy hindi apektado na katabi na niya ang dating mahal. I want to talk to you, but you're talking to her. Sagot ng babae. Yes, but you can continue. I'll probably talk to her later. Mahaba pa naman ang gabi. Sagot ni Kiefer sa kanya. Actually, it's not that important. Never mind. See you around, Kiefer. Paalam na lamang nito sa kanila. Nagkatinginan naman sina Kiefer at Princess at bahagyang natawa. Nag-appear pa ang dalawa na animoy success sa ginawa nilang dalawa. Ilang araw pa ang lumipas ay mas naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Maliban sa paggala nila ay may mga bagay na rin silang napagkakasunduan. Nasasanay na rin sila sa isa't isa. Ang baho mong umutot, Kiefer! Amoy bulok! Reklamo ni Princess sa kanya habang abala ito sa panonood ng TV. Hinampas naman ni Kiefer si Princess ng unan. Wawa, sino ba yung tumae sa CR ko na nag-iwan pa ng bara? Paano ba naman kasi ay gabraso ang tae mo? Mas malala pa yun kaysa sa utot ko, no? Sambit naman ni Kiefer na animoy asar na sa babae. Ilang saglit lamang ay dumating na rin ang order ni Kiefer na chicken kaya naman sabay na rin silang kumaing dalawa. Ah! Buntis na ako! Look, Kiefer, oh! Parang bata na balita ni Princess sa lalaki. Kakatapos lang nilang kumain kaya naman busog na busog pa ang tiyan nito. Hinampas naman ni Kiefer ang braso ng dalaga. Tumigil ka nga, kababae mong tao eh. Suway sa kanya ni Kiefer. Napanguso na lang tuloy si Princess dahil dito. Habang abala sa panonood si Princess ay hindi naman maiwasang mapatulala ni Kiefer sa kanya. Alam niyang hindi naman talaga si Princess ang tipo niya sa babae. Ngunit sa nakikita niya dito kamakailan ay alam niyang may katangian si Princess na hinding-hindi maaayawan ng sino mang lalaki. Napangiti na lamang siya habang nakatingin dito na unti-unti nang napapakit. O ngayon, sinong mas matibay sa atin? Sa isip-isip ni Kiefer habang inaayos ang kumot na nakabalot sa katawan nito. Marahan niyang binuhat ang babae sa kwarto sa kabila at hinayaang matulog doon. Good night, Princess. Napangiti si Kiefer. It might be too early for him to notice this, but he knew it. He had fallen in love with this girl already. Napangiti na lamang siya tsaka bahagyang hinalikan ang noo nito. Lumabas na rin siya sa kwarto nito nang matapos iyon. Patagal ng patagal ay mas lalo lamang lumalim ang nararamdaman niya para sa babae. Ngunit hindi siya naglakas loob na umamin dito. Hindi pa siya handa. At alam niyang hindi pa rin handa si Princess kung sakaling umamin siya dito. Kiefer, how are you? Tanong ni Sarah sa kanya. Nakipag-meet kasi sa kanya ngayon ang kanyang ex-girlfriend at hindi naman siya tumanggi dito. Kahit papaano ay naging kaibigan niya rin ito bago niya ito maging nobya. At sa tagal nilang magkakilala ay alam niyang may mahalaga itong sasabihin sa kanya nang i-contact siya nito at nagplano na makipagkita sa kanya. It's been a while, Sarah. Ang laki ng pinayat mo. Are you sure you're okay? Nag-aalalang tanong niya sa dating nobyo. Napayuko naman ang babae. Kiefer, I'm sorry. But right now, I'm not okay, Kiefer. I miss you. Bigla na lamang umiyak ang babae sa kanyang harapan. Huh? I know we should not be talking about this. But I regretted my decision, Kiefer. Please, get back to me. I need you. Umiiyak na sambit ni Sarah sa kanya. Naawa man ay hindi magawang makisimpatya ni Kiefer. Agad siyang tumayo dito at nakayukong nagsalita. Apologies, Sarah. Hindi ko alam na ito pala ang gusto mong pag-usapan natin. Kung wala ka nang gustong sabihin, I'm sorry. But I've already moved on. It's been 2 months. I can't help myself but fall in love with someone. Sambit ng lalaki at magalang na nagpaalam sa dating nobya. Agad na siyang bumalik sa kotse matapos noon.
Agad niyang natanaw si Princess na nakasandal sa pinto ng kotse niya. Nakasuot ito ng black sando at pants. "Oh, so how is it?" tanong ni Princess sa kanya. "It's good." Simpleng sagot niya dito. "Ha? Anong good?" takang tanong ni Princess. "We just talked. That's it." "Eh ano nga ang pinag-usapan niyo?" Curious na tanong ni Princess sa kanya na pumasok na rin sa loob ng kotse. Natawa naman si Kiefer sa kanya. "It's a secret." Sagot nito sa kanya. "Ha? Anong ha? Hindi mo na kailangang malaman." Paglilinaw niya dito, tinaasan siya ng kilay ni Princess at nag-cross arm pa. At bakit hindi ko naman kailangang malaman, Aber?" tanong niya sa lalaki at pinanliitan ito ng tingin. "Dahil hindi ka naman bayad para ikwento ko yun sa'yo." Sagot ni Kiefer, dahilan para ma-reverse uno si Princess. Napanguso na lang tuloy siya na ikinatawa naman ng lalaki. "Hello?" Pagsagot ni Princess sa telepono. Abala pa siya sa pagluluto ng agahan nang biglang tumawag si Kiefer sa kanya. "Free ka ba ngayon?" tanong nito sa kanya sa kabilang linya. "Ha? Bakit?" tanong niya dito tsaka inilagay ang sinangag na niluto sa mga plato nila. "Punta ka dito sa kondo. Dala ka pizza." Ayon ito sa kanya. "Libre mo?" paninigurado ni Princess. "Kailan ka ba nang libre sa akin, Aber?" tanong nito sa kanya. Natawa na lamang si Princess sa kanya. "Sige, basta yung rates ko ha." "Oo, bored ako ngayon, kailangan ko ng kasama." Sambit ito sa kanya. Agad namang pinatay ni Princess ang tawag nang matapos na ito. Sabay-sabay na rin silang kumain ng pamilya at hinayaan ang mga magulang niya sa store nito. "Ma, di mo na ako magde-deliver ngayon ha. Mag-book na lang kayo ng rider kung kailangan." Sambit niya sa mga ito. "Sige anak, saan na naman ba ang punta mo niyan?" tanong ng mga ito sa kanya. "Maglilibang na medyo trabaho." Sa isip-isip ni Princess. "Sa kaibigan lang po, Ma. Balik din po ako agad pagkatapos." Sagot ito tsaka agad na pinaharurot ang motor. Ito na ata ang pinakamasayang trabaho na nakuha niya. Yung tipong nakakagala na siya, may pera pa siya. Natawa tuloy siya dahil napeperahan niya si Kiefer. Ngunit mukhang hindi naman kasi nauubos ang pera nito, kaya hindi rin ito ramdam na pineperahan niya ito. "Ay, bahala na. Dalawa naman kaming nakikinabang eh." Natatawang sambit niya sa isipan. "Pizza delivery!" Malakas na sigaw niya pagdating niya pa lamang sa harap ng condo unit ito. "Oh, nandyan ka na." Hindi na natapos pa ni Kiefer ang sasabihin nang dumiretso na siya ng pasok sa loob. Agad siyang naupo sa sofa at binuksan ang TV. "Wow, parang bahay mo ito ah. Feel at home ka talaga no?" Sambit ni Kiefer tsaka tumabi sa kanya sa sofa. "Eh sino ba nang palaki sa akin dito? Di ba ikaw? Ayan tuloy, na-spoiled ako." Paninisi ni Princess sa kanya. Napailing na lang tuloy ang lalaki, tsaka nakikain sa pizza nito. "So, ano bang sasabihin mo?" tanong ni Princess habang nakatutok ang paningin sa TV. "Ayun na nga." Biglang nagningning ang mga mata ng lalaki tsaka tumayo sa kanyang harapan. "Hindi mo ba ito nakikita?" tanong nito habang itinuturo ang sofa. "Ha? Upuan?" "Hindi. Eh ito." Dagdag pa ni Kiefer habang itinuturo naman ang carpet. "Sahig?" "Hindi. Teka, bakit hindi mo makita ang pagkakapareho nila?" Tila ba'y na-stress na agad ang lalaki kaya napaupo na lamang ito sa sahig. "Eh ano ba kasi yun? Sabihin mo na lang kasi." Sagot ito sa kanya. "Naglinis ako." Mahinang sambit ni Kiefer na animoy na disappoint sa mga nangyayari. "Oh, kaya pala medyo malinis na dito. Hindi ka na rin masyadong maamoy." Sambit ito sa kanya. "Diba? And do you know what it means?" Nakangising tanong ni Kiefer sa kanya. "Ano?" "It means I can do it with myself na. Kaya ko nang mag-isa. Kaya ko nang wala siya. In short," pabitin na sambit ito. "In short?" Takang pag-uulit ni Princess sa kanyang salita. "In short, naka-move on na ako." Tuwang-tuwa na balita nito sa kanya. "Oh, I see. Congrats!" Pagbati ng babae sa kanya. "Seryoso? Ganyan ka ba matuwa para sa kaibigan mo?" Napairap naman si Princess sa kanya. "Hindi naman ako bayad na i-praise ka, no?" Napabuntong hininga na lang tuloy ang lalaki sa kanya. "Oh, kahit kailan talaga."
Sa isip-isip na lamang ni Kiefer at napabuntong hininga. Maya-maya ay tumunog ang doorbell kaya naman agad na napatakbo si Kiefer dito sa pag-aakalang dumating na ang beer na in-order niya. Nahinto na lang siya sa pagsasalita nang bumungad sa kanya ang mukha ng kanyang nanay. Mom? Iho! I know you're just hiding here. Why aren't you picking up my calls? Konyo na anya ng kanyang ina. Mom? Dad? Anong ginagawa niyo dito? Why? Masama ba na bumisita kami ng dad mo here? Tanong nito sa kanya. It's not like that, Mom. May bisita kasi ako. Sakto namang napadaan si Princess na may dalang pizza sa kamay. Akma na sana niya itong isusubo nang matigilan siya at nakita ang kasama ni Kiefer. Awkward siyang napahinto at dahan-dahan na naglakad pabalik. Ngunit huli na ang lahat dahil nahila na siya ng nanay ni Kiefer at nayakap. OMG! Who is she? She's so cute! The cheeks are so malusog! The hair is so wavy, yet strong! Sambit nito at bahagyang hinila ang buhok ni Princess. Napatingin si Princess sa lalaki na animoy nang hihingi ng tulong ngunit umiwas lang ng tingin ang lalaki. Maski kasi siya ay hindi alam paano mapipigilan ang ina sa panggigigil nito sa kanya. OMG! What's your name, Iha? Tanong nito sa kanya habang piga ng piga ang kanyang pisngi. Princess Anne po. Sagot niya. Princess! Wow! Your name is such beauty! Komento nito sa kanya. Princess na lang po itawag niya sa akin. Naku, not so elegant, Iha. Hindi bagay. Mas bagay sa iyo ang Princess Anne. Nakangiting sambit ito sa kanya tsaka muli siyang niyakap. Halika dito, Iha. We have so many things to talk about as of now. Sambit ito sa kanya. Hinila na lang siya ng ginang papunta sa sala at kung ano-ano ang pinagkukwento. Hindi na nga nagawa pang makakain ng maayos ni Princess dahil panay rin ang kwento at tanong nito sa kanya. Naku, alam mo ba? Favorite ko siya noon. Tanda ko siya, yung palagi kong inaabangan. Pagkukwento ng ina nito sa kanya. Pasimple siyang tumitingin kay Kiefer na mukhang maski ito ay nagkunwari na lamang na hindi nakikinig at nanunood sa kanila. Ay naku, Iha, we have an event ball on Friday. I would like to invite you. Don't worry, friends ko ang organizers doon so I can get you an invitation and pass card as soon as possible. Nakangiting sambit ng ginang sa kanya. Pero po kasi… Tita na lang ang itawag mo sa akin. Sambit nito sa kanyang pagsasalita. Kasi po tita, may gagawin po kasi. Don't tell me aayawan mo Kailangan nandun ka. Aya pa nito sa kanya. Hindi naman nagawa pang makailing pa ni Princess dito dahil sa pamimilit ng ginang sa kanya. Pasensya ka na kay mama Mahilig kasi yun magkwento at kung ano-anong chismis. Sambit ni Kiefer sa kanya. No wonder bakit ganun ka rin. Natameme tuloy ang lalaki dahil sa biro nito sa kanya. Matapos ng pagdalaw na ito ay hindi na nga siya nilubayan ng pamilya ng lalaki. Naku, Iha! This looks so good to you, Would you like to try? Tanong ng ginang sa kanya. Napailing naman si Princess. Gusto na lamang niyang umuwi ng mga oras na iyon. Ngunit sadyang bingi at bulag ang mga ito at hatak ng hatak pa rin sa kanya kung saan-saan. Sige, try mo yan. We'll buy that if maganda. Sambit ng tita sa kanya. Pak! Lakas makamodel, Iha! I like it. Sige, idagdag mo yan sa cart. Utos nito sa tauhan. Ay, tita, hindi ko po kayang bayaran yun. Sagot niya dito. Sinong nagsabi na ikaw magbabayad? Of course, ako na lahat ang magbabayad. Sambit ito sa kanya. Hindi na siya nakatanggi pa nang marinig iyon. Sino ba naman ang tatanggi sa libre, hindi ba? Kaliwat ka ng shopping at pagkain ang ginagawa nila. Here, Iha. You can see our another daughter, Liza. Pakilala ng ginang sa kanya. Hi po. Pagbati niya dito. Mahina pa ang boses niya dahil sa hiya. Pinagbasdan pa siya nito ng saglit at ganoon na lamang ang gulat ng isang malakas na sigaw at tili ang narinig niya dito. OMG! Ikaw na ba yan? Hindi makapaniwalang tili ng babae sa kanya. Nagulat na lamang siya nang yakapin siya ng mga ito. Sigurado siyang ngayon niya lang nakita ang mga ito. Ngunit nakakapagtaka dahil para bang kilala na siya ng mga ito ng matagal.
Grabe, ganyan ba sila ka-friendly? Sa isip-isip ni Princess tsaka napaupo na sa salon na iyon. Sa katunayan ay napakasaya at maluwag ang pamilya ni Kiefer na hindi niya inaasahan. Ang akala niya kasi ay masungit at matapobre ang mga ito. Hindi pala. Tulungan mo ko tito. Hindi naman kasama sa deal natin na maging malapit ako sa kanila. Mahinang bulong ni Princess kay Kiefer na sumenyas lang ito ng go go go. Tss, anong go 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 ka dyan? Kutusan kita dyan eh. Kasalanan mo to. Kung saan-saan tuloy akong pinagdadala ng parents mo. Sa isip-isip niya at napairap kay Kiefer. Hindi naman sa ayaw niyang kasama ang mga ito. Sa katunayan ay masaya siya dahil madami din siyang nalalaman sa mga ito. Ngunit sadyang hindi niya maiwasan minsan na mailang. Sa kabilang banda naman ay hindi maiwasang mapangiti ni Kiefer habang pinagmamasdan si Princess na kausap ang ate at nanay niya. Nax, ganyan ba ang tingin ng in love anak? Biro sa kanya ng kanyang ama. Ay, Dad, akala ko po ay umalis na kayo. Nandito pa po pala kayo. Sambit niya dito. Paano ba naman kasi ay may nakita akong isang binatilyo dito na in love na in love. Katorpe naman umamin. Pagpaparinig nito sa kanya. Dad naman, hindi naman ho sa torpe ako. Natatakot lang ho ako na baka hindi pa po ito ang tamang oras. Ayoko naman po na isugal pati friendship namin. Kaya dapat sigurado rin ako na hindi niya ako i-reject. Ayokong maging awkward kami sa isa't isa. Sambit ng lalaki sa ama. Napangiti ng malawak ang lalaki at inakbayan ang anak. Bahagya pa nitong ginulo ang buhok niya na animoy tuwang-tuwa sa narinig mula sa anak. Tama ka dyan anak. Nararapat na maging sigurado ka. Pero naisip mo ba anak? Paano kung ikaw ang hinihintay niyang mag-first move? Baka kung kailan ka magkaroon ng lakas ng loob at saka naman siya nawala ng gana sa'yo at naghanap na ng iba. Sambit ito sa kanya. Tila ba'y natauhan siya sa narinig kaya naman agad na lamang siyang napayuko at napakuyom ang kamao. Do you think I can do that, Dad? Of course you can. Pero alam mo na, hindi ka makakapag-propose sa kanya ng maayos sa ngayon. Dahil nandyan ang mom at sister mo, kailangan mo siyang kausapin ng kayo lang. You know, mag-deep talk kayo. Suhestyon ito sa kanya. Hindi akalain ni Kiefer na labis na makakatulong sa kanya ang mga sinabi ng ama niya. Sa katunayan ay medyo nagsiselos na rin siya sa kanyang mommy at ate dahil halos sila na lamang ang kasama ni Princess nitong mga nakaraang araw. Sige iha, see you tomorrow! Paalam ng nanay ni Kiefer sa kanya bago umandar ang sasakyan. Katulad nitong mga nakaraang araw ay inaya naman siya nito na maggala sa isang yate. Kaya naman hindi rin siya humindi at sumama na lamang sa mga ito. Kaya nga inabot na sila ng gabi dahil dito. Napatingin siya kay Kiefer na nasa passenger seat kanina. Gusto niya sana itong makausap ngunit dahil sa kausap siya ng nanay nito ay hindi niya man lang ito matanong. Ay, nakakapagod! Grabe, hindi pa sila napapagod na halos araw-araw ang gala. Gusto ko nalang mahimlay sa kama magdamag. Sa isip-isip ni Princess, tsaka agad na napahiga sa kama at napatingala sa kisame. Biglang bumalik sa isipan niya ang ginawa niya maghapon. Hindi niya maiwasang maikumpara si Kiefer sa pamilya nito. Natawa tuloy siya. Kaya pala madaldal ka rin eh. May pinagmanahan. Isa pa, mahahalatang lahat sila ay may puso sa kapwa. Sa isip-isip niya. Tomorrow would be Kiefer's birthday. Magugustuhan niya kaya yung gift na binili ko sa kanya? I hope he will. Sa isip-isip niya, tsaka napangiti bago nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Tinulungan niya ang kanyang mga magulang sa pagluto ng pizza na siyang order ng pamilya ni Kiefer para sa birthday party nito ngayon. Mama, Papa! Ready na ba ang ating 40 pieces of pizza? Tanong niya sa mga ito. Nakahanda na rin ang mga ito kaya naman napangiti na lamang siya at pinadeliver na ang mga iyon sa venue. Eto ma, maganda na ba ito? Tanong niya sa kanyang ina. Yes anak, you look so beautiful in that dress anak. Sambit nito sa kanya. Napangiti na lang din si Princess habang tinitignan ang sariling refleksyon sa salamin. Malayo pa lamang sila sa venue ay ramdam na ni Princess ang kaba. Hindi dahil sa dami ng bisita na meron sa kaarawan ni Kiefer, kung hindi dahil sa gown na suot niya.
Shimay, bakit pakiramdam ko yun namang oras ay malalaglag ang gown na to? Sa isip-isip niya habang panay ang taas niya nito. Princess! OMG! You're so beautiful! Malayo pa lamang ay natanaw na agad siya ng mommy ni Kiefer na agad na nakipagbeso sa kanya. Maging ang ate nito ay manghang-mangha sa suot niyang damit. OMG! Ang ganda naman ng dress mo! Sino ang designer niyan? Tanong nito sa kanya. Natameme naman si Princess. Sinong designer? Nabili lang namin to sa department store malapit sa amin. Sa isip-isip niya, hindi na niya nagawa pang makasagot nang makita niya ang birthday boy na nakatayo sa gitna at animoy may hinahanap. Nakasuot ito ng tuxedo na siyang mas lalong nagpagwapo sa lalaki. Napangiti siya nang makita kung paano sumilay ang ngiti sa labi ng lalaki. Princess! Malakas na tawag nito sa kanya at naglakad palapit sa kanya. Si Kiefer ay malaprinsipe sa kanyang gwapong mukha at kayamanan. Kung tutuusin ay walang kakulangan ang binata sa mga bagay na ito. Ngunit ang kanyang buhay ay tila ba may kulang. Halos hindi magawang makapagsalita ni Kiefer. Ang kanyang mata ay itinututok lamang sa isang dalaga, si Princess Anne. You look stunning, Princess. Pagbati niya dito sa dalaga. Thank you. Nahihiyang sagot ng babae, tsaka agad na napatingin sa ibaba. Hindi rin naman kasi alam ni Princess ang tamang salita na sasabihin dito. Hanggang sa bigla na lamang ito hilain ng kanyang mommy at ate at ipinakilala sa mga katsikahan nito. Habang nagpa-party-party ay hindi maiwasang mapatingin ni Kiefer kay Princess na ngayon ay pinangangalandakan ng kanyang mommy sa mga katsikahan nito. Bro, nakita mo yung babae na naka-white? She's so gorgeous, man. Yeah, kaano-ano kaya siya ni Kiefer, no? Nandilim ang paningin ni Kiefer at lumapit sa mga ito. She's my girl. Why? Matapang na tanong niya dito. Agad tuloy na natahimik ang mga ito dahil sa kanyang sagot. Sa katunayan ay ngayong araw ng kanyang kaarawan niya ay pinaplano niyang umamin sa dalaga. Hindi na siya makakahanap pa ng perfect timing maliban sa gabing ito. Si mommy naman kasi! Sa isip-isip ni Kiefer habang humahanap ng tamang chance para manakaw si Princess sa mga ito. Yes, of course, grabe sa ganda ng dalagang ito. Walang binata ang hindi magkakagusto, hindi ba? Proud na pakilala ng ginang sa kanya sa mga kakwentuhan at kumare nito. Oh please, kainin na sana ako ng lupa. Para kung paninda dito na itinitinda ni tita. Parang awan yun na, someone help me. Sa isip-isip niya nang mapansin si Kiefer na nasa bandang likuran niya. Napangiti siya agad dahil mapapansin ang plano nito sa kanya. Nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong hinablot mula sa mommy nito nang saglit itong nalingat. Nagpahila naman siya dito hanggang sa tuluyan na silang makalayo dito. That's so fast! Hinihingal na sambit ni Princess. Sabay silang natawa nang mapatingin sa isa't isa. Did you expect that? Tanong ni Kiefer sa kanya. Yeah, I saw you behind me. We haven't talked ever since Mom got so obsessed with you. Bakit kasi sobrang ganda mo? Ayaw ka na talaga niyang lubayan. Natatawang biro sa kanya ng lalaki. Bayad ba yung papuri mo sa akin? Biro din na tanong ng babae sa kanya. Sabay na lang tuloy silang natawa sa isa't isa. Ilang sandali lamang ay nagsalita na ulit ang lalaki. So, how's my party? Did you enjoy it? Tanong niya sa babae. Well, kind of. Medyo bago sa akin yung mga foods pero lahat masarap. Hindi lang ako sanay na kung sino-sinong nakakausap ko. Nalolobat agad ako. Natatawang sambit niya dito. Bigla na lamang tumalikod ang lalaki sa kanya. Charge ka sa akin? Libreng yakap lang. Sambit nito. Natuwa tuloy si Princess tsaka hinampas ang kanyang likuran. Ewan ko sa'yo. Pero salamat Akala ko hindi na ako makakatakas dun Pasasalamat ng babae sa kanya. Napangiti naman si Kiefer. Ang totoo niyan, Princess. May gusto sana akong sabihin sa'yo Sambit ni Kiefer. Sa pagkakataong ito ay magkasama sila sa ilalim ng malamlam na buwan. Tanging ang liwanag lamang dito ang nagsisilbing ilaw sa kanilang dalawa. Tumingin si Princess sa kanya. Nag-aabang ng sasabihin ni Kiefer. Ano yun, Kiefer? Sabi niya nang may kuryosidad. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Pero gusto kong malaman mo na
Naging espesyal ka sa akin mula pa noong una kitang makilala. Pagsisimula ni Kiefer, nangingiti at tinitignan si Princess. At sa araw ng aking kaarawan, naisip kong ito na ang tamang pagkakataon para aminin ang nararamdaman ko sa iyo, Princess Anne. Mahal kita. Napabuntong hininga si Kiefer matapos ito sabihin at tila ba'y ang buong mundo ay naghihintay sa sagot ni Princess. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata ng dalaga na para bang nag-aatubiling tanggapin ang kanyang damdamin. Nagbibiro ka ba, Kiefer? Kasi kung oo, wag ako. Mabilis ako maniwala. Sambit ng babae sa kanya. Do I look like I'm joking to you, Princess? I really do love you. Believe me, this is the first time I felt so true to myself. We met during my darkest days of my life. You see me cry, laugh, sleep, and even saw me fart. Everything about me. I feel myself when I'm with you, Princess. E para bang wala akong dapat itago sa'yo. Dahil alam kong tanggap mo ko ng buo. Sambit ng lalaki sa kanya. Napayuko naman ang babae. Hindi niya maiwasang ma-overwhelmed sa confession na ito ng binata. Kiefer, I don't know. I know that you became special person to me. Pero kinakailangan ko ng oras para pag-isipan ito. Sagot ni Princess. Kahit na hindi pa ganap na tinanggap ang kanyang pagmamahal, masaya si Kiefer dahil alam niyang may pag-asa siya sa dalaga. It's okay, Princess. Take your time. I will court you until you say to me that you crazily love this guy. Nakangiting sambit ni Kiefer habang tinuturo ang sarili. Natapos ang gabi na iyon ng puros ngiti at katuwaan lamang. Marahil para sa iba ay simpleng birthday party lamang ito. Ngunit para sa dalawang tao ay ito ang umpisa ng kanilang relasyon. Tumagal ang mga sumunod na araw at mas lalong naging malapit si Kiefer kay Princess. Naging katuwaan ang kanilang pagsasamahan sa tuwing nagkikita sila at para bang mga bata na ine-enjoy lamang ang mga bagay na meron sila sa buhay. Isang araw habang sila'y naglalakad sa isang parke ay hindi maiwasang mapakwento si Kiefer kay Princess tungkol sa kanilang kinabukasan. Princess, naiisip mo ba kung paano tayo magiging magkasama sa hinaharap? Random na tanong nito sa dalaga. Tumango si Princess at sinabing, Oo naman, naiisip ko rin yon. Minsan, naisip ko na, what if ikinasal tayo? E di ang pangalan ko ay Princess Gonzales na. Alam mo yun, napapaisip ako kung tamang desisyon ba na hayaan kitang ligawan ako. Sambit ng dalaga sa kanya. Natawa ng bahagya ang lalaki. Pero sa ngayon, gusto ko munang pag-isipan ng lahat bago tayo magdesisyon. Hindi na naman nasaktan si Kiefer sa sagot na iyon. Sa halip, mas lalo siyang na-inspire na patuloy na pagsilbihan ang dalaga sa mga sandaling sila'y magkasama. Sa mga araw na iyon, napagkasunduan nila na gawing espesyal ang bawat isa. Hindi alintana ang mga mata ng ibang tao. Wow! Grabe ah! Nakapag-ipon ka ng 2,000 piso dahil lang dun? Hindi makapaniwalang tanong ni Kiefer sa babae. Oo naman, ang yaman-yaman mo eh. Hindi mo na pinapansin kung magkano ang binabayad mo sa akin. Tapos ayan, inipon ko. Wala nang utang sina mama at papa. At hindi na rin mapapasara ang shop namin. Tuwang-tuwa na sambit ni Princess sa kanya. Napangiti rin ang lalaki na animoy proud sa mga bagay na nagawa ng babae. Makalipas ang 3 buwan, sa mismong kaarawan naman ni Princess ay nagpasa siya na sagutin ang lalaki. Labis ang tuwa ng lahat lalo na si Kiefer na hindi mapakali at hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Ito na ata ang pinakamasaya at pinakamasarap na yes na narinig niya. Umayos ka nga dyan! Saway tuloy sa kanya ni Princess na natatawa na lamang sa kanya. Hindi rin nagtagal, naging magkasundo rin ang mga magulang ni Kiefer at mga kamag-anak ni Princess. Nako, salamat po! Pasasalamat ng magulang ni Princess sa mga magulang ni Kiefer. Ay nako! Kaya pala kay ganda ring dalaga nitong si Princess eh. Kay ganda rin itong iyong ina. Hello, madam! Ay, salamat po. Mas maganda ho kayo. Napailing na lamang si Princess nang marinig ang parents nila na nagbobolahan pa kung sino ang maganda. Ay, mukhang sakto nga sila sa isa't isa. Paniguradong magkakasundo silang dalawa. Sa isip-isip ni Princess, maging ang mga tatay nila ay may sariling mundo at pinag-uusapan.
Naging masaya ang kanilang pagsasamahan at hindi naiwasang magkaroon ng masaya at makulay na pagdiriwang sa araw ng kasal. May magagandang dekorasyon ang altar at may mga bulaklak din doon sa kabuuan ng paligid. Tila ba'y buhay na buhay ang kalangitan sa pagpapalibot sa kanilang pag-iisang dibdib. Habang papalapit na ang bahagi kung saan maglalakad na sila sa harap ng altar, ay nakita ni Kiefer si Princess na may luha sa kanyang mga mata. "Why are you crying? Nagsisisi ka na ba, babe, na pakakasalan mo ko?" Bahagyang kinakabahan na tanong ni Kiefer sa mapapangasawa. Natawa tuloy ang babae at hinampas ang kamay niya. "Baliw, hindi no?" Natatawang sagot niya dito at maging ang mga nakarinig ay hindi maiwasang matawa sa reaksyon ni Kiefer. Binura na lamang ni Kiefer ang kanyang mga luha at humawak sa kamay ni Princess. Tumingin sila sa isa't isa, puno ng pag-ibig at pag-asa para sa kinabukasan. "Please save your tears for later. I have a surprise for you. I'll make you scream, no matter what." Bulong nito sa kanya. Nahampas niya tuloy sa braso si Kiefer sa sobrang dami ng kalokohan nito. "Ewan ko sa'yo, tumigil ka nga." Saway niya dito. Nagpatuloy pa ang seremonya hanggang sa kanilang oath. "I promise to love my wife, even if the earth perish. I will do everything for you, my love. You saw the worst of me, and I want to be there in your worst time. Let me be by your side and stay with you until we grow older together." Speech ni Kiefer sa kanya. Lahat ay halos mapatili dahil dito at nakangiti habang pinapakinggan ito. Hindi rin naman nagpatalo si Princess at siya ang sumunod sa pagbibigay ng mensahe sa magiging asawa niya. Matapos ang seremonya, nagsimula na rin ang masayang selebrasyon. Ginanap ang kanilang reception malapit sa resort ni Kiefer na inilaan talaga para dito. Nagbigay din ang kanilang mga kaibigan at pamilya ng mga mensahe ng pagmamahal at suporta para sa kanilang bagong yugto sa buhay. Tawanan, kulitan, kwentuhan at asaran ang bumalot sa kabuuan ng silid at mas lalo lamang naging masaya ang pagdiriwang na tila ba'y wala nang bukas pa. Sa pagtatapos ng kanilang kasal ay naglakad sina Princess at Kiefer palayo sa mga bisita at sabay na inihagis ang bouquet na hawak niya kanina. Napatili at napahiyaw ang mga babaeng nakaabang dito kasabay ng malakas na tawanan. Sa pagkakataong ito ay handa na silang harapin ang anumang pagsubok na darating dahil alam nila na ang kanilang pag-ibig ay matatag at totoo. Habang sila'y naglalakad, tinignan ni Kiefer si Princess at ngiting abot langit ay bumukas sa kanyang mga labi. "Princess, I love you, my wife." Sambit niya. Ngumiti si Princess at tumango. "I love you too, my husband." Naglakad sila palayo, puno ng pag-asa at pag-ibig, papunta sa kanilang kinabukasan bilang mag-asawa. Hindi alintana ang pagiging instant companions noong una dahil ngayon sila'y magiging lifetime partners na nagmamahalan at magtutulungan sa buhay na haharapin. Sa kanilang pag-ibig, walang dudang sila'y magiging masaya at buo. Wakas! Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa Inday series. Eto na! Shout out to Jocelyn Valencia from Kuwait! Shout out to Alcantara family from Iloilo! Clarita Abad, Zenny Villoria from Geneva, Switzerland, and hello to Cherico Mesa from Dubai and Charo Corpus from Baguio. Mag-comment lang down below kung may mga suggestions kayo ng mga istorya o mga plot ng story na gusto niyong marinig. Hanggang sa muli!